Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang nakakaalarmang development sa ating bansa. But huwag kayong magpanik. My purpose sa discussion na ito is para lalo tayong magdasal. Tungkol ito sa West Philippine Sea na tension na mayroon ng desisyon ng gobyerno na ang ating kasundaluhan sa next nga resupply, rotation and resupply mission is handa na silang lumaban sa mga Chinese Coast Guard. Ayaw na ng ating gobyerno na maulit yung kalunos-lunos na sinapit ng ating mga sundalo noong June 17. So ang utos is lumaban na tayo. So anong klaseng paglaban? Okay. Pakinggan muna natin itong news ng Net25, then mamaya magbigay ako ng reaction. Sa mga balita, nakahanda ang Armed Forces of the Philippines o AFP na lumaban sa mga Chino sakaling ulitin ng mga ito ang ginawang aksyon noong 17 ng Hunyo sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal kung saan isa ho dyan ay naputulan pa ng daliri. Kasama ito sa mga inilatag nilang opsyon sa Pangulo sa isirigawang command conference ngayong araw. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, concept of proportionality o proportional response. Yan daw ang gagamitin ng AFP sakaling muli silang atakihin ng mga Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Halimbawa na lang kung gamitan sila ng kutsilyo, ay gagamit din sila ng kutsilyo, ngunit hindi nalalabis dito. Unti-unti po silang pumapasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, business, even the media, local government units, and so on. Sinubukang pasukin ng maimpluwensyang China ang ilang sektor ng Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner sa gitna ng tumitinding usapin sa West Philippine Sea. Kaya naman hindi nahahayaan ng AFP na maulit ang ginawang pagmamalupit ng mga Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy noong June 17 sa Ayungin Shoal, kung saan isa ang naputulan ng daliri. Ayon pa kay General Browner, gagamit na sila ng concept of proportionality kung saan tatapatan nila ang magiging aksyon ng mga Chinese. Kasama raw ito sa mga opsyon na ipinresinta nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang command conference sa Campo Aguinaldo kaninang umaga. For instance, meron pong umatake sa atin. At ang gagawin po natin is that we will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. Hindi po yung lalabis, hindi lalabis dun sa yes, that's the concept of proportionality. So hindi po umatake siya, hindi po natin siya babarilin. Una nang inihayag ng Pangulo na nakukulangan siya sa aksyon ng bansa sa nangyari noong June 17. Hindi raw sapat ang paghahain lang ng diplomatic protest. Laban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin hahayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon. Katulad nung nakaraan niya, of course, may mga dalang mga armas yung ating katunggali, but in the next RORE ay basta hindi po tayo papayag na basta na lang apihin. Sumulat na rin daw si General Browner sa Department. Okay, so klaro dalawa ang bigyan ko ng reaksyon. Yung sinabi ni General Browner na ang China unti-unti nang ini-influensyahan, pinapasok ang iba't ibang sectors ng ating society, media, business, at iba pa, LGUs,
Ako agree ako doon. Kasi ang China na-provoke na natin at talagang tuturuan tayo ng leksyon. Ang pinakaayaw ng China ngayon sa atin, itong foreign policy ng ating gobyerno, yung todo dikit na tayo sa US at iba pang mga allied countries. So feeling ng China, handa na tayong lumaban sa kanila. At sige, labanan nyo ako, sabi ng China, sige. Yun, nai-infiltrate na po tayo. Agree ko dun. In the same manner, nung bago mag World War II, 1941, December 8, 1941, inatake tayo ng Japan. As early as 1900, 1910, 1920, pumasok na pala ang mga Japanese spies dito sa Pilipinas. Nagsimula na silang i-survey, gawa ng mapa, and everything. Kasi ang Japan by that time, nagkaroon na rin siya ng ambisyon na maging world power, imperialistic vision ang Japan noon. So, ito rin, ang China, gusto niyang maging world power. At hindi siya papayag na ang Pilipinas, na nandyan sa napaka-strategic location, mapupunta sa kanyang kalaban yung US. So, gusto ng China, makuha tayo. Kasi napaka-strategic po ang ating location. So, I believe, pinasukan na tayo talaga ng China. Yung 10 line nila, that is part of their imperialistic view. So, yung gusto nilang maging world power, gusto nilang talunin ang US. So, yan, yung labanan ng superpower US versus China na iipit tayo. Kasi, hindi katulad nung nakarang administration, si PRRD, hindi siya dumikit sa US. Kipagkaibigan sa China, so at least walang tension noon na. Ngayon, kanya-kanyang diskarte. Ang diskarte ng ating Pangulo is kinalaban niya ng China at dumikit sa US, at ito ngayon ang nangyayari. Ito ang consequences ng foreign policy ng ating gobyerno. Napasukan na tayo ng China. I believe so. Kaya huwag po tayong basta-basta maniwala sa kung anong balita sa social media or kasi baka disinformation campaign na ng China yun. Yung kasama na yun sa kanilang war effort para guluhin tayo pag i-disunite tayo. So, yun. So, dito na tayo ngayon sa handang lumaban. Well, at least, klaro na ngayon. Hindi katulad nung una na nakakadismaya yung the best sailors natin yung pinadala doon, yung Navy SEALs natin, comparable sa US na Navy SEALs, mga fragmen natin yun, tapos may dalang armas, walang nagawa, palakol, itak lang at So ito, proportionality, okay yun So ibig sabihin, sa susunod na RORE, ang ating mga Navy personnel ba yan, magdadala rin ng kutsilyo, itak, palakol, whatever. Handa nang lumaban So, ano ang mangyayari sa next resupply mission? Ano sa tingin nyo? Ang Chinese Coast Guard, ngayon alam na nilang handang lumaban ang ating mga Navy personnel. Matatakot na sila? Hindi na nila i-block, hindi na nila guguluhin ang next RORE? Ano sa tingin nyo?
palagay ko, ang China dahil bully nga sila, ulitin ko, gusto nilang angkinin yan to exert their dominance para ipakita sa US na hindi sila takot sa US na amin ito. Parang, huwag kayong makialam, something like that. So, napaka-delikado po ang sitwasyon ngayong next na RORE kasi labanan na. So, na-imagine ko lang, So, saksakan ng labanan. Nako, nakakatindig balahibo. Proportionality lang daw. Paano ito? Wild imagination ko lang ito. I hope hindi mangyari. Kasi ang alam ko, ang Pilipinas, they will not fire the first shot. Hindi sila magpapaputok ng baril. Paano kung ang next resupply mission, itong mga Chinese Coast Guard na bully talaga, alam nila mas malakas sila. Paano kung hindi na lang palakol at itak ang gagamitin? Paano kung armas? At paputukan na nila ang ating mga sundalo? At may matamaan, may mamamatay. O yun, proportionality. Di, lalaban din ang ating mga Pilipino. Putukan na. Di ba, gera na? Yun po, ang nakakatakot. Kaya let's pray na sana makaiwas tayo sa violence. Kasi itong ganitong policy, nalalaban na, okay naman. Kasi ang nakataya yung dignidad, yung pride natin as a country. Yan ang nakikita ko sa huwag tayong papaapi. This is our sea, this is our territory, this is our future. Lalaban tayo. Yes, laban. Ang kalaban natin, superpower. Lalaban din siya. Ano ngayon? Kaputukan na. Proportionality. Sana hindi mangyari. Kailan kung ang Chinese Coast Guard, may armas yan, magpaputok sila. According to General Pokis, yung kanyang opinion, ang US, hindi niya, kung gano'n, nagkaputukan, hindi personal na makipaglaban ang US sa atin. Kahit may mutual defense treaty pa yan. Susulsulan lang tayo. Laban ng laban. Kailan? Tutulungan tayo. Yes. Anong tulong? Yan, armas. Billions of dollars na. Susulsulan tayo na, mga Pilipino, huwag kayong patatalo. Lumaban kayo. Ito ang armas, ito ang yun. Labanan nyo ang China. Yan, laban din tayo. Anong mangyari? Nako, parang Ukraine na tayo pagdating ng ganyan. Sana hindi dumating yung mga ganyang senaryo. Sana ang labanan lang is karatihan, saksak. Kahit saksak, nakakamatay pa rin yan . So again, let's pray na sana makaiwas tayo sa sakuna. At kawawa ang ating bansa, kawawa ang ating mga next generation.